So recap muna natin yung ni-recap ko nung nakaraan. Di ba itong si Makoy, si Ding Dong, nagkaroon siya ng beef dito sa mga aswang na nag-threaten sa pamilya niya, kaya pinag-uubos nila Makoy yung lahi nila. Kaya yung mga mabubuhok na to, yung mga kubot, gusto siyang bawian ngayon. So ngayon sa present day, ngayon tumatakas na sila, nagmamadali na para di sila maabutan ng aswang. Talaga nagbigay sila ng cellphone pati alahas para makaalis sila kagad. Huwag ka mag-alala babe, ligtas na tayo. Pero biglang huminto yung bus kasi may nakita si driver na nakaharang ng bulbul. Pare, alis na tayo. Pero kinakabahan yung driver sa kapal nung nakikita niya. Grabe, mas makapal pa to sa asawa ko. Sagasaan mo. Kaya sinubukan banggain ni driver yung malagong bull. Pero di nila alam yun yung pinakamalaking pagkakamaling ginawa nila. Nataob yung bus, namatay yung mga kasama nila sa loob, minukbang ng bulbul yung asawa ni Makoy, naputulan siya ng kamay tapos kinuha pa yung anak niya. Sobrang malas ni bro ngayong araw, kinuha yung mga mahal niya sa buhay. Pero buti na lang, buhay pa si Nestor tapos nakatakas sila parehas. Ngayon sa susunod na scene, may experience niyo yung Filipino delicacy. Nope, hindi ito balot, hindi rin ito suman, kundi hotdog. Welcome po sa panlasang dugyot. Sa nakikita nyo, nagkakatay sila ng karne ng tao, ay mamarinade sa kakaibang sauce na may nakasulat na bungo. Tapos nakalagay caution. Mukhang imported, galing ibang bansa. Igigiling tapos huhulmahin ng kamay ng pinakamalinis na empleyado sa kanila. Sige, kamayin mo lang, okay lang lords. Tapos lalawaya, ayoko nakadiri. Ayun, tapos ginawang hotdog. Gordon Ramsay, ano masasabi mo? Ngayon, inintroduce tayo sa kapatid ni Makoy na si Nieves. Nagkwento siya sa katrabaho niyang doktor na si Lex. May kakaibang ginagawa daw paggabi kasi pumapatay siya ng sanggol or abortion kung tawagin. Pero ilang araw na lumipas, merong kakaibang pasyente na dumating tapos mukhang wala sa katinuan. Sinabi ng magulang, wala daw ginawa yung anak nila kung hindi mag-computer tapos kumain ng hotdog. Kaya pala. Kaya nag-decide si Doc, makulit yung pasyente, kulang lang to sa palo. Ngayon, eto naman si Dom, siya yung kontrabida sa palabas. Tapos siya din yung pasimuno sa mga hotdog. Tapos yung kausap niya, unti-unti na nagiging aswang dahil dun sa hotdog na kinakain niya. Pero di lang nagpaparami ng lahi to si Dom. Meron siyang literal na dojo ng mga aswang. Doon niya tinitrain yung mga kalahi niya, hinahampas nila ng buntot ng pagi, pinapaliguan sila ng bawang at asin, basta lahat ng pangontra para malakas yung resistensya ng mga aswang. Mukhang di nagagana yung buy-bawang doon sa part 1. Pwede ka pang mag-food trip habang pumapatay ng aswang. So habang pinapalo ni Lex tong aswang, nakikita ni Nieves yung nangyayari kaya nag-attempt siyang iligtas. Nagtaka siya kung ba't nababaliw yung lalaki. Tapos maya-maya nilusob sila ng mga aswang na alagad ni Dom. Pinatay yung pamilya ni Lex na mga aswang din, kabayaran doon sa pagtulong sa mga tao. Pero nagkita sila ni Nieves tapos gumawa siya ng long jump para makatakas silang dalawa. Ngayon si Makoy nakakuha siya ng bagong kamay. Dinala ngayon si Nieves pauwi sa kanila. Hindi natuwa sila Makoy nung malaman na nag-uwi si Nieves ng aswang kasi aswang din yung pumatay sa pamilya niya. Kaya walang choice si Lex kundi umuwi kasama si Nieves. Pero inuli din sila ng mga pulis para i-interrogate pero walang naniniwala sa kanila tungkol sa mga aswang kaya na-witness na lang nila mismo nung may lumusob sa kanila sa presinto tapos inubo sila isa-isa. Pero buti na lang nakadating na yung mga bida natin. Tapos gumamit si Makoy nung bago niyang Infinity Gauntlet. Pero habang nakikipaglaban napansin ni Nestor na di natalab yung DIY niya na spray nung ginawa niya sa part 1. Kaya walang choice si Makoy ko hindi buhatin yung buong team niya 1v5. Ngayon papunta na yung mga pulis. Subuko ka na. Sobrang angas ni Nestor. Gumawa siya ng Carlos Yulo. Kaya nyo yun? Ngayon nung nagtipon yung angka ng mga aswang, nagalit sila kay Dom sa pamumuno niya kasi ginagawa niyang aswang yung mga tao. Kaya pinagpapatay niya yung mga kalahi niya. Naging wanted naman si Lex pati si Makoy na may 500,000 na bounty kaya pinaghahanap sila. Na-corner sila sa may skinita kaya sinubukan takutin ni Lex yung mga tao pero hindi ganun ka-effective. Pero bigla silang niligtas ng mga aswang tapos tinakot yung mga tao salamat sa dalawang batang to. Ngayon nasa presinto pa din si Nestor pati si Nieves. Kinulong sila parehas tapos nilagay si Nestor sa isang kulungan. Kasama yung kumain ng hotdog kanina na naging aswang. Gusto na kainin si Nestor kaya nakipagkasundo siya sa aswang na magmano-mano muna sila. Pag tinalo mo ako, kainin mo ako. Pero pag tinalo kita, kakainin kita. Ha? Napiko na yung aswang, kakainin na sana si Nestor pero salamat kay Nieves, binaril niya. Nireveal ng aswang na dahil sa hotdog kaya siya nagkaganyan.
Ngayon dinala si Makoy sa mga kamag-anak na aswang ni Lex para gamutin. Nang magising siya, nakita niya yung mga aswang na nagtitipo na parang normal na pamilya. Nakain sila ng hilaw na karne ng hayop tapos niyaya pa siyang kumain. Oh, kain tayo. Sige, salamat. Ngayon nalaman ni Makoy na paparating na pala yung kubot na pumatay sa pamilya niya. Kaya inantay niya hanggang sa dumating. Beron pala ang pangalan ng kubot. Nilapitan siya ni Makoy para magpakain. Pero mukhang dahil itong kubot hindi niya ginawa. Pinuntahan naman ni Beron si Dom para kumprontahin dahil sa pagpatay dun sa mga matatandang aswang. Tapos hindi niya pa dinideny na siya yung gumawa nun. Isa kang malaking kahihiyan sa mga aswang. Ngayon may L300 na dumadaan tapos nag-a-announce silang libreng pakain ng hotdog na gawa ni Dom. Kaya nag-decide silang tatlo na pigilan yung mga aswang sa pagkalat ng mga hotdog. Ngayon dumating na yung mga bida natin. Wala man lang silang plano, talagang pumasok lang sila sa loob. Good job guys. A for effort. Pinakita na nandyan din pala yung ibang mga aswang pati yung pumatay sa pamilya ni Makoy na si Beron. Ngayon yung pulis, giniling yung partner niya kaya ginamit niya yung negotiation skills niya. Dati nga natin. Aswang 24/7. Ba? Try natin sa'yo. Naku, bagay na Hindi gumana pero bago siya mamatay, sinabi niya yung bagong panlaban daw sa aswang ay bagoong. Kasi ginamit nila yun pan-torture kanina dun sa aswang. Malapit na sana silang magiling pero buti na lang magnetic tong infinity gauntlet ni Makoy kaya ginamit niya yun para makaalis silang lahat. Kaya nagsimula na yung fight scene. Habang kalaban nila Makoy yung mga aswang, pinigilan nila Nestor yung truck ng hotdog. Ginamit na nila yung bagoong, tapos nila matalo, kumuha sila ng litrato bilang remembrance sa maangas na moment. So ngayon naglaban na si Makoy pati si Dom pero nahirapan siya. Yan na yung final boss eh. Sumali ka na lang sa akin. Ayaw ko. Handa ka na mamatay? Sige, magdasal ka na. Dahil sa mga boses sa utak niya na motivate siyang talunin si Dom, pinutol niya yung dila tapos sinipa sa patalim. Bago niya patayin si Dom, sinabi niya na Ayoko ng hotdog. very inspiring. Ngayon, napigilan na nila yung mga aswang tapos yung pagkalat ng mga hotdog. Nung makauwi sila, biglang may aswang na nagdala ng bata sa bahay nila. Kamukha nung bata sa panaginip ni Makoy. Turns out na anak niya pala yun. Cute ng aso, binigyan siya. Shit, aswang pala yung bata, pagkain pala yung aso. Another Filipino delicacy. Ngayon, sa final scene, may bagong kontrabida na naman na gustong maghigante para kay Dom. Walang iba kundi yung asawa ni Ding Dong na si Marian. Pero mukhang wala na tong part 3, 10 taon na tong palabas na to. Pero malay nyo, anyway. Maraming salamat sa panonood. Milkshake ko out. Tsaka shoutout sa mga tropa ko dyan. Si John Lloyd, si Renz, si Nick Nock, si JM, si Matt, tsaka sa girlfriend ko. Let's go.